Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng choco butternut. Pabrushan ko lang ng oil tong molder para hindi dumikit yung gagawin nating choco butternut. Mag-uumpisa na ako, sasalain ko na yung 3 cups all-purpose flour kasi para syempre masigurado nating malinis. At syempre para walang buo-buo yung ating harina. At pagkatapos lalagyan ko ng 3 tablespoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, and then 1 teaspoon of salt. Sasabay-sabayin na natin yung sasalain. Yan. Para masigurado nating walang makakalusot na buo-buo. At pagkatapos, tsaka ako naman ilalagay itong 1 cup cocoa powder and then yung 1/2 teaspoon nutmeg. Sasalain lang natin. Okay, pagkatapos nating masala lahat, ito naman yung hahaluin nating maigi. Set aside ko muna to at dito na ako sa wet ingredients. Meron ako ditong 2 pieces of egg. Haluin ko lang din maigi. Siyempre, bibit natin na maigi. At pagkatapos, lalagyan ko na ng 1 1/4 cup of sugar. Mix it well para masigurado nating matunaw yung sugar. At pagkatapos, ilalagay ko na tong 2 cups evaporated milk. Haluin lang natin to maigi. Hindi na ako gumamit ng hand mixer. So, ginamit ko lang wire whisk lang. So, tipid ka ba sa kuryente? At pagkatapos, lalagay ko na itong 3/4 cup vegetable oil. Siyempre, haluin lang din natin ito maigi hanggang sa talagang mag-combine na lahat yung ingredients na inilagay natin. So, ito na. Pagkatapos nito, pagsasamahin na natin yung wet ingredients dito sa dry ingredients. Konti-konti lang yung lagay ko guys para hindi mahirap maghalo. Kasi pag binuhos mo kaagad lahat, medyo mahirap haluin. So, mas maganda yung ganito. Konti-konti lang yung paglagay para mahalo natin ng maigi. Haluin lang natin to ng dahan-dahan lang. Very, very light lang. Hindi natin kailangan madaliin yung paghahalo nito. Yung sakto lang na unti-unting nahahalo yung ating butter. Mix it well but do not overmix. Kasi ang mangyayari pag na-overmix yung butter natin, yung kalalabasan ng ating donut, matigas. Kaya kailangan pag naghahalo ka ng mixture, samahan mo ng pagmamahal. So, ganun. So, natapos na natin to guys. Gagawin ko nito, ilalagay ko siya sa piping bag. Para hindi tayo mahirapan mamaya pag naglagay sa silicone molder. Mas convenient kasi pag dito sa sa piping bag kaysa yung ididirekta mong ilagay sa silicone molder, medyo mahirap gawin. So pag sa piping bag, ganyan-ganyan lang. At saka yung paglalagay guys, kahalati lang, wag mong pupunuin para hindi naman umapaw ng gusto yung magiging donut natin. Habang ginagawa ko to, nag-preheat na ako ng oven, no? Nakaset na yung oven ko ng 120 degrees Celsius. So, ibibake ko to for about 10 to 12 minutes or until it's done. So, depende kasi minsan guys sa oven, no? Syempre, nakadepende yan sa oven natin. So, i-check nyo na lang. So, ganito yung itsura pag naluto na. Kaya guys, pag ganito yung binibake nyo, mas maganda talagang low temp lang yung temperature ng oven nyo. Kasi lalo na to, maliliit lang kasi to. Kaya kailangan low temp lang para hindi magka-crack yung donut nyo, no? Pag low temp, medyo longer time yun. Gano'n naman ang sa oven, no? So, syempre sa sarili mong oven, gamay mo na yan eh. Alam mo na yung yung takbo ng oven mo, no? So, ako talaga pag gantong mga donut, mga maliliit na binibake, low temp lang lagi yung set nung oven ko. Mas gusto ko talagang gamitin tong silicone molder kumpara dun sa aluminum molder kasi tong silicone, madali lang talaga tanggalin. So anyway guys, palalamigin ko to, bali ilalagay ko sa ref na mga 1 hour. So, set aside ko lang muna to habang gagawin ko na yung streusel niya tsaka yung glaze. For the chocolate glaze, nag-shred lang ako ng chocolate 1/2 cup. And then, lalagay ko dito sa 1 cup hot water. Tutunawin ko lang to. And then, syempre, lalagyan ko na ng 2 tablespoon ng cocoa powder. Syempre, haluin lang natin din maigi. And then, pagkatapos nito, ilalagay ko na yung 1/2 cup powdered sugar. Tapos, haluin lang natin maigi hanggang sa matunaw lahat.
Pagkatapos nito, set aside lang natin to at gagawin na natin yung ating streusel. Ilalagay ko sa blender yung 1 cup desiccated coconut para mas maging pino, no? Para yung texture niya is mas maging fine. So, gantong itsura yung kailangan natin, yung pino na yung desiccated coconut. Umpisahan na natin yung paggawa ng streusel. Meron akong 1/4 cup melted butter. And then, ilalagay ko na yung food color, yung orange na food color. Tapos, syempre, hahaluin natin maigi hanggang sa matunaw. At saka ko lang i-on yung stove. Low heat lang, mahina lang yung apoy natin, syempre, para hindi masunog yung ating ginagawa. So, nalagay ko na dito yung 1 cup desiccated coconut. Hahaluin ko lang din maigi. At pagkatapos nito, syempre, kailangan halong-halo. Then, lalagay na natin yung 1 cup all-purpose flour. Hahaluin lang natin maigi. Basta yung apoy nyo, kailangan talaga mahinang-mahina lang para hindi masunog yung ating ginagawa. So, ito na isusunod ko na dito yung 1/2 cup powdered milk. Syempre, yung powdered milk ko, Birch Tree. It's everybody's milk. Not sponsored, pero kasi syempre, masarap talaga si Birch Tree. Ilalagay ko na rin tong 1 cup powder sugar. Yung powder sugar ko, syempre, homemade yan. Ako yung gumawa nung powder sugar. So, meron din po akong video nung paano paggawa ng powder sugar. Haluin lang natin maigi to. And then, ilalagay na natin lastly yung 1/8 teaspoon nutmeg. So, konti lang yung nilagay kong nutmeg kasi masyadong matapang, masyadong powerful yung amoy ng nutmeg at the same time pati yung lasa ng nutmeg, no? So, okay na to guys. So, ang ginawa ko dito, dudurugin ko pa. So, nas maganda rin, gusto mo idurog mo dun sa lagay mo sa blender para mag-powderize lahat. Eto na, after 1 hour, eto na yung donut natin, malamig na to. So, ready na tayo para mag-coating nung ating choco butternut. So, nandito na yung chocolate glaze. Ito kasi bali yung magsisilbing pandikit dun sa ating streusel. So guys, ito na yung itsura ng streusel ko. Masyado ng pino, no? Ang ganda na kasi kanina nilagay ko pa to guys sa sa blender para mas maging pino pa para mawala yung bubuo. Hindi ko na lang nga napakita kanina sa video, no? So ganito yung magiging resulta. Uumpisa na natin. Siyempre, i-roll ko lang muna dito sa chocolate glaze and then ilalagay natin dito sa streusel. So, ganun lang yung gagawin natin. At syempre, habang ginagawa ko to guys, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? As always, maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates para maabangan niyo yung mga isi-share kong mga video sa inyo. So guys, maraming salamat po talaga, no, sa lagi niyong panonood, no. Thank you for always watching my videos. Talagang from the bottom of my heart, no. Thank you very much po talaga. Alam niyo ba guys, kaya ako gumawa nitong choco butternut kasi nung nakaraan, kumain kami ng donut. Then, naisip nung kid, sabi niya nung nakaraan pa yan, ni-request na gawa naman daw ako ng donut. Kasi nga, pag kumain ka sa labas ng donut, medyo bitin. So, syempre, pag homemade, mas marami talaga yung magagawa mo. At the same time kasi makukuha mo kung ano yung gusto mong lasa sa gagawin mo. Kasi maa-adjust mo yung lasa. For example, kung hindi ka ganong mahilig sa matamis. Tapos yung syempre yung mga commercial na pagkain matamis. So pag ikaw yung gagawa, may a-adjust mo, malilesen mo yung sugar or kung maalat man, malilesen mo yung salt. So mas maganda talaga pag homemade talaga. Yehey! Natapos ko nang gawin lahat. Bali, ang total nitong donut na nagawa ko is 31 pieces lahat-lahat. So guys, nas recommended ko to pag kinain mo to yung nas kinabukasan mo na kainin. Kasi nas lalong mas masarap. Lalo na yung sa susunod na araw, nas masarap na po talaga. Masarap siyang kainin pag malamig na. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.